Kaya sabi ko sa inyo, ang pagparoonan nyo po kapatid, yung turo. Ang suriin yung turo, hindi yung buti ng tao. Hindi ko kayo maililigtas ng kabutihan ko eh. Pakinggan nyo, unang Korinto 1:19, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Baliwala sa Diyos yung kabaitan mo pag mali ang aral mo. Napakabait mo nga. Naku, ang tao, halos na mahal ka dahil ang bait-bait mo, mali ang turo mo. Ano ang sabi ni Kristo? Pakinggan nyo sa 16. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Tatapot nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso. Sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Kita nyo yan, mga talata yan. Paano hindi mo ba iisipin yan? Dinadakila ka ng tao dahil napakabait mo. Mali ang aral mo. Kasuklam-suklam ka sa Diyos. Sabi ng Biblia, ang dinadakila ng tao, kasuklam-suklam sa Diyos. Itatakwil ko ang kabaitan ng mababait. Kaya sa relihiyon ho, hindi pinag-uusapan yung bait eh. Ang pinag-uusapan, aral. Kasi yung bait ko, akin lang yun. Pero yung aral ko, damay kayo ron. Kung tama aral ko, maliligtas kayo kahit salbahe ko. Pero pagkabait-bait ko, tarantado naman yung aral ko, mapapahamak po kayo. Ganun po yun, kapatid. Maraming salamat. Si Kristo kasi at ang Diyos, kaaway sila ng lahat ng mali. Si Kristo, kaaway ng lahat ng mali. Parang si Satanas, kaaway naman ang lahat ng tama. Away talaga. Ang Diyos nga nag-umpisa niyan sa Eden eh. Nung naloko nung ahas o ni Satanas si Eva, sinabi ng Diyos, pag-aalitin ko kayong dalawa, ikaw at ang babae. Pag-aalitin ko ang binhi mo at ang binhi ng babae. Ang binhi ng babae dudurog sa ulo mo. At ikaw naman ang dudurog sa sakong. Makakadurog din si Satanas. Sakong lang. Yung sakong dead cell yun eh. Walang silbi masyado yung dead cell eh. Pero yung binhi ng babae at ang iglesia, dudurugin ang ulo ni Satanas. Ano ba ibig sabihin ng pagdurog sa ulo? May pag dinurog ang ulo, hindi pwede yung ahaplos-aplos ka. Ay kapatid, mali ka dyan. Pero ginagalang kita. Pero mali ka dyan. Ganun ba pagdurog? Para madurog mo ulo ni Satanas, kailangan talaga yung mabagsik na salita. Tapos sasabihin mo, walang pag-ibig. Ang Diyos ang may sabi niyan eh. Wala bang pag-ibig ang Diyos? Pag-ibig nga ng Diyos yun, dapat madurog ang ulo ni Satanas. Unang-una ganito. Alam nyo yung mahaba dahil marami tayong dapat matutuhan. Gaya nung ginawa ni Pablo sa unang iglesia sa 27 ng Gawa. At ng unang araw ng sanglinggo, nang kami nagkakapisan upang pagputol-putulin ng tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin. At may nakaupo sa durungawan na isang binatang nagngangalang Eutico na mahimbing sa pagtulog. At samantalang si Pablo ay nangangaral ng mahaba, palibhasa ay natutulog, ay nahulog buhat sa 3 grado at siya'y binuhat na patay. At nanaog si Pablo at dumapa sa ibabaw niya. At siya'y niyakap na sinabi, huwag kayong magkagulo sapagkat nasa kanya ang kanyang buhay. At nang siya'y makapanhik na at mapagputol-putol na ang tinapay at makakain na at makapagsalita sa kanila ng mahaba hanggang sa sumikat ang araw kaya't siya'y umalis. Makikita mo kapatid, yung mga unang Kristiyano, pinapangaralan ni Pablo. Alam mo, ang paano magiging maligaya ang buhay ng tao? Ang kaligayahan po nasa Panginoon. Ang kaligayahan yung nasa Panginoon ka. You are content, meron kang proteksyon, meron kang Diyos na kinikilala, yun po ang tunay na kaligayahan. 1-2 ng awit.
kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan. Ang kaniyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. May ginhawa, may kaligayahan kung nabubuhay tayo sa Panginoon. Sabi, kung ang kanyang kasiyahan nasa kautusan ng Panginoon at nagbubulay-bulay siya sa araw at gabi sa kautusan ng Diyos, magiging para siyang punong kahoy na nakatanim sa siping ng agos ng tubig. Hindi malalanta, magbubunga sa kapanahunan at ang kanyang buhay giginhawa. Yun po ang maligayang buhay. Nakita ko ang katuparan ng salita ng Diyos. Hindi po maligaya yung araw-araw lasing ka. Hindi maligaya yung araw-araw may party. Hindi totoo yung maligaya. Ang tunay na kaligayahan na yung nabubuhay ka sa isang paraan ng pamumuhay na itinuturo ng Diyos. May Diyos ka, marunong kang gumalang sa Diyos, sumasamba ka sa Diyos, marunong kang magmahal sa asawa, sa anak, marunong kang magmahal sa kapwa. Yun ang tunay na kaligayahan sa mundo. Ang Diyos naman ay Diyos na maawain. Pagka tayo ay nakita niya, meron tayong pagnanasa, hindi man tayo karapat-dapat. Ang sabi sa Biblia, inaari niya tayong karapat-dapat. We are considered worthy. Binibigyan niya tayo ng halaga. Pero pang sa ating sarili lang, wala naman tayo talagang kwente. Walang sino man sa atin makakapagmalaki na tayo maayos, wala tayong ginagawang kasalanan, wala tayong mali. Walang makakapagmalaki nun kasi lahat ng tao nagkakasala. Ecclesiastes 7:20. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Gumagawa ka na nga ng mabuti, magkakasala ka pa eh. Kaya walang tao na perpektong wala nang magagawang mali, no? May taong perpekto, pero perpekto na nakakagawa pa ng mali eh. Kaya ganun ang atin. At wala rin naman tayong kakayahan para tayo matuwid, kapatid. Basahin natin yung 10:23 ni Jeremias. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kaniyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kaniyang mga hakbang. Hindi natin Kaya pwedeng ang tao gamitin ng Diyos sa kapwa. Halimbawa, may pulubi, walang makain. Gusto ng Diyos yung pulubi mabusog. Nakita nung isang merong pera, naawa. Sabi ng Diyos, hoy, bigyan mo 50 pesos yan nang makaraos. Ba? Nagtaka pa nga yung kuripot Nabukot niya 50. Sige na nga, yun na nga lahat. Nung maibigay na naparami naman yata yung naibigay ko. Hindi niya alam, kinilos lang siya ng Diyos para makaraos yung pulubi, makakain. Di ba? Kaya yung tao, nakakasangkapan ng Diyos sa kapwa. Lalo na kung malinis ka, ikaw ang laging gagamitin ng Diyos sa isang malaking bahay. Kung alin yung sisidlang malinis, yun ang ginagamit. Di ba? Di ba? Iinom ka. Alin ang kukunin mong baso? Di yung nakataob. Hindi ka kukuha ng basong nakatihayan at may gumamit na nun. Di ba ganon, mga kapatid? O alin yung nakataob na alam mong malinis, yun ang gagamitin mo. O halimbawa, marami mang baso dyan, nakatihaya ng lahat, gamit na, para sa paningin mo hindi na malinis, kahit na hindi iinuman yung tasa ang kukunin mo, yun ang gagamitin mong pag-iinuman Tama o hindi? Kaya sa isang malaking bahay, kung alin yung malinis na kasangkapan, yun ang ginagamit ng may-ari. Ganon din ang tao. Pag ang tao yung malinis at banal, laging ginagamit upang pakinabangan ng Diyos. Kaya